Ako po si Nards at matagal na rin akong nanonood ng inyong channel. Noon nag-e-enjoy lang ako sa mga kwento ng iba. Pero ngayon, ako naman po ang magbabahagi ng isang karanasang hindi ko malilimutan. Ito po ay nangyari 5 taon nang nakakalipas at hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang bangungot. Umuwi ako sa probinsya namin sa Quezon para sa burol ng tito kong si Tio Cesar. Hindi kasi kami masyadong close, pero syempre pamilya pa rin. Matagal na rin akong hindi nakakauwi doon dahil sa trabaho ko sa Maynila. Pagdating ko sa bahay ng mga lolo't lola ko, madaming nagluluksa. Yung iba kong kamag-anak kahit malungkot, parang may tinatago silang takot. Nagmano ako sa mga nakakatanda, nakiramay at nakisalo sa hapag. Pero habang tumatagal ako doon, lalo akong nakakaramdam ng kakaiba. Kulang ang kwento kung bakit namatay si Tio Cesar. Sabi nila, biglaan daw ang sakit. Pero nakita ko sa mata ng mga tiyahin ko, mga pinsan, na may mas malalim na dahilan. Sa loob ng ilang araw na burol, panay ang dasal, ang kantahan at ang pagkukwentuhan para hindi rin antukin. Pero napansin ko na may oras na parang hinihintay sila. Bago maghating gabi, biglang tatahimik ang lahat. Magpapatay ng mga ilaw at magsisindi ng napakaraming kandila. Mahigpit na isinasara ang mga bintana at pinto. May matinding kaba akong nararamdaman, pero hindi ko alam kung bakit. Isang gabi hindi ko na matiis. Habang tahimik ang lahat, nagkunwari akong natutulog at sumilip sa pagitan ng aking mga pilikmata. Nakita ko ang matinding pagkabahala sa mukha ng aking lola Cora. May hawak siyang rosaryo at walang tigil sa pagdadasal. Binuksan ko ng konti ang aking mga mata at nakita ko ang tatay ko, ang mga tiyuhin ko, at ang iba pang lalaki sa pamilya na nakapalibot sa bahay. May hawak na mga itak at matutulis na kahoy. Para silang nagbabantay sa kung anumang panganib na paparating. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Ano bang kinakatakutan nila ng ganito? Hindi ako makatulog ng gabing yun. Kinabukasan sinubukan kong kausapin ang lola Cora. Nagtanong ako tungkol sa pagkamatay ni Tio Cesar at kung bakit gano'n na lang sila kung magbantay tuwing gabi. Umiwas siya ng tingin at sinabi lang na kailangan naming magdasal para sa kaluluwa ni Tio Cesar. Pero alam kong may itinatago siya. Dahil sa labis na pagtataka at pangamba, napagdesisyonan kong maghanap ng sagot sa lumang baul na nasa atik ng bahay namin. Alam ko kasi na doon tinatago ng lola ko ang mga mahalagang gamit at dokumento ng pamilya namin. Maalikabok at madilim ang atik. Pero kahit natatakot ako, pinilit kong magpatuloy. Pagbukas ko ng baul, amoy lumang kahoy at papel ang sumalubong sa akin. May mga litrato, lumang damit at mga dokumento na nakalagay doon. Isa-isa kong tiningnan ng mga ito, umaasang makita ang sagot sa mga katanungan ko. Nakita ko ang isang diary na may dilaw na ang mga pahina. Sa pabalat nito, nakasulat ang pangalan ng aking lolo Isko na matagal nang patay. Binuksan ko ang diary at nagsimulang magbasa. Ang mga unang pahina ay tungkol sa normal na buhay ng isang magsasaka. Pero habang tumatagal, lalo akong kinilabutan sa aking nababasa. Ikunento ni Lolo Isko ang tungkol sa isang kasunduan na ginawa ng kanyang mga ninuno sa isang tiktik. Ayon sa kanyang isinulat, matagal nang naghihirap ang pamilya namin. Madalas silang nagkakasakit, kulang sa ani, at sunod-sunod ang kamalasan. Dahil sa desperasyon, humingi sila ng tulong sa isang nilalang na kilala lang sa gabi, ang tiktik. Napagkasunduan daw na bibigyan ng tiktik ang pamilya namin ng kasaganahan at proteksyon, kapalit ng isang sakripisyo. Tuwing ika-7 taon, kailangan nilang ihandog ang buhay ng isang miyembro ng pamilya sa nilalang na yun. Nang mabasa ko yun, nanlamig ang buo kong katawan.
Hindi ako makapaniwala sa aking nabasa. Kaya pala ganun na lang sila kung magbantay tuwing gabi. Kaya pala namatay si Tio Cesar ng biglaan. Pero ang mas nakakatakot, malapit na raw ang 7 taon simula nung huling alay. At ayon sa diary, ang tiktik ay magbibigay ng udyat kung sino ang susunod na kukunin. Hindi ako mapakali. Kailangan kong sabihin sa iba ang aking natuklasan, pero natatakot ako na hindi nila ako paniniwalaan. O mas malala pa, ako ang pagbintangan. Kinagabihan habang nagbabantay ang lahat, sinubukan kong kausapin ang tatay ko. Ipinakita ko sa kanya ang diary ng aking lolo Isko. Nung una hindi siya naniwala, pero nang mabasa niya ang mga detalye sa diary, nakita ko ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Kinumpirma niya ang lahat. Totoo raw ang kasunduan sa tiktik at si Tio Cesar ang naging sakripisyo para sa taong yun. Wala silang nagawa para pigilan ito. Pero hindi pa raw tapos. Ang tiktik ay babalik para sa susunod na alay at hindi nila alam kung sino ang kukunin nito. Napagdesisyonan naming maghanap ng paraan para wakasan ng kasunduan. Hindi na kami papayag na may isa pang mamatay. Humingi kami ng tulong sa isang albularyo na malapit sa aming lugar. Sinabi niya na mahirap itong gawin, pero may pag-asa pa raw. Kailangan naming sundin ang kanyang mga ipagagawa. Una, kailangan naming maghanda ng isang malaking piging. Kailangan daw naming ipakita sa tiktik na hindi kami natatakot at handa kaming lumaban. Pangalawa, kailangan naming magdasal ng walang tigil. Kailangan daw naming tawagin ang mga banal na espiritu para protektahan kami. At pangatlo, kailangan naming gumawa ng isang espesyal na agimat. Ito raw ang magtataboy sa tiktik. Sinunod namin ang lahat ng sinabi ng albularyo. Naghanda kami ng piging, nagdasal ng walang tigil at gumawa ng agimat. Lahat kami ay nagtutulungan, umaasang maliligtas ang aming pamilya. Kinagabihan habang naghihintay kami, biglang lumakas ang hangin. Nagsimulang kumalabog ang mga bintana at pinto. Namatay ang mga ilaw. Ang tanging liwanag na lang ay ang galing sa mga kandila. Narinig namin ang malakas na katok sa pinto. Nanginig ang buong katawan. Alam kong narito na ang tiktik. Pero hindi kami nagpatinag. Pinagpatuloy namin ang aming pagdadasal. Hawak namin ang aming mga agimat at handa kaming lumaban. Biglang bumukas ang pinto. Nakita namin ang isang anino na nakatayo sa labas. Malaki ito at may matutulis na kuko. Ang mga mata nito ay kulay pula. Sumigaw ang Lola Cora. Pero hindi nakinig ang tiktik. Tumalon ito papasok sa bahay. Nagsimula ang laban. Nagdasal kami ng mas malakas. Ipinakita namin ang aming mga agimat. Sinubukan naming silaban ito gamit ang mga sulo. Napaatras ang tiktik. Nasunog ang balahibo nito. Umaray pa ito sa sakit. Pero hindi pa rin ito sumuko. Sinubukan itong sunggaban ng isa sa amin. Biglang tumakbo ang tatay ko at hinarang ang tiktik. Sinaksak niya ito ng kanyang itak. Umalma ang tiktik. Sinunggaban nito ang tatay ko at itinapon sa dingding. Nataranta ako. Hindi ko alam ang gagawin. Biglang may bumulong sa aking tenga. Gamitin mo ang agimat. Itutok mo sa kanya. Sinunod ko ang sinabi ng bulong. Itinutok ko ang agimat sa tiktik. Biglang lumiwanag ang agimat. Napaso ang tiktik. Sumigaw ito ng malakas at nawala sa dilim. Nang mawala ang tiktik, biglang tumigil ang hangin. Bumalik ang kuryente. Tahimik na ulit ang lahat. Nang tingnan ko ang tatay ko, nakita kong duguan siya. Dinala namin siya agad sa ospital. Nagdasal kami na sana'y gumaling siya. Sa awa ng Diyos nakaligtas ang tatay ko. Pero hindi pa rin tapos ang bangungot. Alam naming babalik ang tiktik. Hindi ito susuko hanggat hindi natatapos ang kasunduan. Kaya ngayon naghahanap pa rin kami ng paraan para wakasan ang kasunduan na yon. Handa kaming gawin ang lahat para protektahan ang aming pamilya. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakatulog ng mahimbing.
Lagi kong naiisip kung sino ang susunod na magiging biktima. Lagi akong nakikinig sa mga katok sa gabi. Mga tagapakinig, sana matulungan niyo ako. Meron ba kayong alam na paraan para wakasan ang kasunduan sa TikTok? Sana may makasagot sa aking tanong. Gusto ko nang matapos ang bangungot na ito. Nais ko ring ipaabot ang aking pasasalamat sa channel na ito. Sa pamamagitan ng inyong mga kwento, hindi ko nararamdaman na nag-iisa ako sa aking problema. Sana ipatuloy kayong magbahagi ng mga kwento ng kababalaghan. Maraming salamat at sana wag niyo akong husgahan. Ginagawa ko lang ang lahat para sa aking pamilya. Lubos na gumagalang. Nerds.